Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Para kay Clarice maliwanag sa bawat pagsubok na kanyang kinakaharap, andon ang presensya ng mahal na poong Jesus Nazareno. Taong 2002, natuklasang mayroon siyang 2 klase ng leukemia. Makalipas ang 1 taong gamutan, isang gabi noong 2003, binigyan na lang siya ng doktor ng magdamag para mabuhay. Narinig ko po sinabi ng doktor na hintayin ho natin itong magdamag na to kung makakayanan po. So, ihanda nyo na lang po yung loob nyo. Alam nyo naman yung kaso ng anak nyo. So, yun po. Doon po nag-sick in. Okay. Medyo delikado pala ako. Narinig ko yung mga medyo hirap po talaga. Physically hirap. Training po talaga sa akin. No? Counts ko po talaga, bagsak lahat. Mga internal ko, medyo nag-complicate na rin. Ginawa ko, pumikit na lang ako noon. Nagdasal na lang po ako. Lord, sabi ko, ikaw nang bahala sa akin. Gusto ko nang magpahinga. That time po, talagang pumikit na lang ako. Nararamdaman ko, wala na akong heartbeat. Bigla ako po naalala yung pamangkin ko, si Faith. May pamangkin po ako isa. Unang apo po siya, si Faith. Sabi ko, ayoko pa pala. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, sige. Sabi ko, gusto ko pa pala, Lord. Pahiramin mo muna ako. Para sa nanay ko na lang. That time, bigla ako nagising ng parang walang nangyari. Parang binangungot lang ako na pagdilat ko, parang wala na ako nararamdaman. Parang okay na ako. Gumaling si Clarice, pero sumunod namang nagkasakit ang kanyang asawa makalipas ang 2 dekada. Nagkaroon ng autoimmune disease, kidney disease at rheumatoid arthritis para i-require itong mag-kneecap replacement sa 2 tuhod. Sa mahal ng gastos, parang imposible raw na maipagamot pa ang asawa. At ang pinakamabigat sa lahat, nang madiskubre nilang may brain tumor ang anak na si Regan Love. Bukod sa autism, may stage 4 brain cancer ang bata. After 9 hours, lumabas yung doktor. Successful, partial. Ay, ano po yung partial? Father's Day po yun ng 2023. Ano yung po yung partial? Hindi natanggal lahat. Kasi nagiging bloody na, hindi na kinakaya. So, bumabagsak na yung vitals, nahihirapan na yung bata. So, ang kinonsider po nung surgeon po niya, mabuhay na lang yung bata. Which is sabi ko, yun ang, okay na ako doon. Basta lumabas ng buhay yung anak ko. Dinala po siya sa ICU. Ako lang, that time, di pwedeng 2, isang bantay lang. Ako lang po. For 18 days, nandun lang po kami sa ICU. Everyday, pinapanood ko lang. Sa YouTube naman po si Quiapo. Mas lang po ako ng mas nun. Tapos siya, nandun lang siya. Pagdating po sa kanya sa ICU, gumising po agad siya. Gising po agad siya. Kaya sabi ko, napakabait ka lang. Kasi siguro pagtitiwala ko na talaga, alam kong gagaling. Wala po talagang doubt talaga doon. Tapos dumating po after 9 days, sinabi po sa akin na stage 4. So hindi na naman magiging maayos, magiging madali ang magiging gamutan. Since stage 4, last stage na. Pagkatapos ang 1 taong gamutan ng batang si Regan Love, nalaman ulit ng pamilya ni Clarice na may colon cancer naman ang kanyang nanay na si Aling Consuelo. Natapos ang gamutan ng stage 3 cancer at gaya ni Regan Love, pareho silang under monitoring. July of 2025, ako lang po ang nagiging kasama ng nanay ko since kapatid ko nasa malayo, yung isa po hindi lagi siya available, so ako po talaga. Tsaka ako po, palibasa matagal na po sa ospital, alam ko na po pasikot-sikot, so ako po lagi kasama ng nanay ko. Nanay ko, nakita ko po, ang tapang ko talaga. Senior na po nanay ko, 65. So nung
Nag-colonoscopy pa lang po actually. Kinausap na ako ng doktor. Sabi niya, Mami, suspected cancer talaga nanay mo. That time, hindi ko pa po masyadong kinausap nanay ko. Sinabi ko, basta magpapagaling tayo, lahat gagawin ka ako natin, lahat ng procedure, lahat ng diagnostic. Nag-start po ang chemo niya ng September po. Wednesday lang po, November 19, last chemo po niya. So natapos din po niya yung chemo niya ngayon. Sa lahat ng ito, isa naging takbuhan ni Clarice, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. At sa bawat pagsubok at katanungan, malinaw ang kasagutan kay Clarice. Ang payo niya sa mga kapwa deboto. Actually, yun nga po. Ayun po nakita ko mission ko. Simula nung gumaling na po ako, nag-cancer free. Hindi ko na po na anong magtrabaho. Naging mission ko na po na at least somehow makatulong sa iba. Kausapin mo siya. Lumapit ka lang sa Poong Nazareno. Magdasal ka lang. Magtiwala ka. Dahil hindi naman niya tayo pinahihirapan. Kasi iba, mas nararamdaman po yung hirap. Mas malaki po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin kaysa sa problema natin. So, huwag ka lang bibiti, magtitiwala ka lang talaga sa Kanya. Kasi ang pananampalataya po, hindi lang basta pananampalataya. Dapat may pagtitiwala po talaga kayo. Na hindi po kayo bibitiw at hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi po talaga. At the end of the day, dun mo malalaman, napakaswerte mo. Kaya ako po tuwing may mga malalagpasan po ako, sasabihin ko, special ko talaga kay Lord. Sinalagpasan ko na naman. At bihirang tao ang makakalagpas ng ganon. Kailangan mo lang po, magtiwala lang po talaga. Sinasabi sa Isaías 53:5, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Gumaling tayo dahil sa dinanas na sugat at hirap ni Jesus Nazareno. By His wounds, we are healed. Kung kaya nga nakita natin na dami niyang pinagdaanan, may sakit siya, may sakit yung nanay niya, may sakit yung anak niya. Ngunit sa lahat ng mga pagsubok at karamdamang ito, ang tangi lang niyang pinanghawakan ay ang kapangyarihan ng mahal na Poong Jesus Nazareno, sapagkat alam niya na baliwala lahat ng ating dinaranas na kahirapan dahil yung kahirapan na kanyang matamis na tinanggap, doon nanggagaling ang tunay na kagalingan na inaasam natin sa buhay. Bagamat walang katiyakan ang lahat, nanatili siyang tapat. Kaya mga kadeboto, ito rin sana yung magsilbing aral sa atin. Tandaan natin, may nauna nang naghirap, may nauna nang nagpakasakit. Yan ay si Jesus Nazareno at ginawa niya yon upang tayo gumaling at magkaroon ng lunas sa buhay. Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na nais ibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala ng Poong Jesus Nazareno @gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.